you, Jesus. Ayan, pwede po bang tayo po tayong lahat? Alam ko po, yung partner mo, excited na na-worship si Lord. Amen! Parang hindi. Amen po ba? Thank you, Jesus. Come on, let's welcome the presence of God in this place and worship Him. Hey, hey! Thank you, Jesus. We invite your presence in this place. We declare this song. His holy desire is burning and it just gets brighter. Can't put out this fire. I'm just gonna lift you higher. If there's ever been a time, the time is now, right now. If there's ever been a name to sing out loud, out loud, Jesus, you deserve it. You are worthy. All of my passion, all of my passion, Jesus, you deserve it. My love, my praises, all of my passion, all of my passion. Oh, when you sing, not man-made emotions. Oh, this is from a deep devotion, not fleeting like feelings. I'll sing as long as I am breathing. If there's ever been a time, the time is now, right now. If there's ever been a name, sing out loud, out loud. Who want you sing? Jesus, you deserve it. You are worthy. All of my passion, all of my passion, Jesus can't contain it. My love, my praises, all of my passion, all of my passion. We'll worship God in this place. We're gonna give it all to you, God. When you sing, I'm gonna give it all, gonna give it all. Yes, God, 'cause you deserve it all. 'Cause you deserve it all, you deserve it all. All my passion, I'm gonna give it all, gonna give it all. You deserve it, God, 'cause you deserve it all, you deserve it all. All my passion, I'm gonna give it all, gonna give it all. 'Cause you deserve it all, you deserve it all. All my passion, Jesus, you deserve it. You are worthy. All of my passion, all of my passion, Jesus can't contain it. My love, my praises, all of my passion, all of my passion. Oh, thank you, God. Oh, come on, continue to worship God in this place. Hallelujah. God, we're giving it all to you now. Thank you, Jesus. Come on, we declare this song you sing. We are sold out to you calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our light shine your light like the morning. We've come alive in you, set free, set free. Hallelujah. Our lives will never be the same. Come on, church, you sing. We're giving it all away.
declare this song? Roll back the curtains from our eyes, and now we can see you. Show us the way, the truth, and life. We offer our lives to bring you faith. We're caught in your freedom. Come on, you declare, caught in your freedom. We're giving it all away, your way. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, your way. We're giving it all to go your way. The way we're singing. Who praise Him in this place? Thank you, God, for your presence. Hallelujah. To you all the glory and honor in this place. Thank you, Jesus. Come on, best clap offering for Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, patuloy nating awitan ng Panginoon ngayon. May excite ka sa gagawin ng Lord. So, hindi to excited pa siya. Amen. Pumalakpak nga po ng mas malakas para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Come on, mas malakas pa. That is for the best God that we have and the reason why we are here. Amen. Come on, continue to set your hearts in giving your best worship to the best God. Hallelujah. God, we lift your name in this place today. Salamat, Panginoon, for giving us another life, strength, hope, the joy that we are having right now from that salvation na malaya mong ipinagkaloob sa amin 2,000 plus years ago. And Jesus, we appreciate what you did on the cross. And right now, God, this song is our prayer that we want to follow you all the way. We want to love others just like your love to us na ipinaranas mo sa amin, Panginoon. Come on. Open your heart right now. Make this a prayer of your heart sa Panginoon. Recognizing His grace, His unconditional love towards you. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. Welcome your presence, Lord. You bled with one desire in order to bring you life to a shattered humanity. And now overcome, forgiven all and one, you redeemed all humanity. With all our lives we now stand, declaring louder, Jesus is God who saves. Commission my soul, Lord, commission my soul with the fire uncontrollable for this great cause to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive. Oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. Yes, we're ready to follow your lead. Abandoned all to be your voice, your hands, your feet. Our
the captives free. My life is an offering. Yes, Jesus, with all our lives we now stand, declaring loud that Jesus is God who saves. Commission us, Lord, commission my soul with the fire uncontrollable for this great cause to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive. Oh Lord, I'm ready now. I'll follow. Commission our souls to Jesus. We wanna follow you, God. For this great cause in saving the lost. Open my eyes to the reason I'm alive. Oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. Yes, Jesus. Oh, open the heavens wide, Lord. Pour out your love, your power, and your spirit on us as we pray, God. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Oh, open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Open the heavens wide, Lord. Open the heavens wide. Yes, God, we desire, we pray. Open the heavens wide. Oh, Jesus. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Open the heavens wide, Lord.
We are yours, Lord. Sino kami para magyabang sa harapan mo? Sino kami para humindi sa command mo? Lord, thank you for your love. Thank you for your power. Thank you for your existence. Just by being a God. Just by being a God, Lord, that is more than enough sa bawat isa po sa amin para magawa kung ano man yung nais mong ipagawa sa bawat isa. Lord, I pray for a heart na nag-a-accept ng salita mo. I pray for a heart na walang barrier ngayon. I pray for a heart na ibabalik mo, Panginoon, kung papaano ito dapat mag-function the way you created us according to your image. We worship you, Lord. We appreciate you, Holy Spirit. Have your way in our midst. All the glory and honor to you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Ayan. Makaupo na po tayo. Magandang umaga po sa lahat. So, ayan. So, pwede po ba nating batiin yung katabi natin? Siguro sa kaliwa muna. Sabihin natin, praise the Lord dahil nandito ka. Ayan. Tapos sa kanan naman po, sabihin natin, praise the Lord, giving time na. Parang humina, no? Hindi kasing lakas nung sa kaliwa. So sa mga online po, ayan, comment po natin, praise the Lord. So, ayan. So, ayan po. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin about praise. Okay? So, alam nyo po ba na pag-usapang praise the Lord, hindi lang awit at palakpak ang pinag-uusapan. In the Bible, may tinatawag po tayo na toda. Ayan. Hindi po yan yung pila ng tricycle, no? Ibig sabihin po nito, sacrifice of praise. Ayan. In Hebrews 13, chapter 13, verses 15 to 16, sabi, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. So bigyan ko lang po kayo ng konting background. Pinag-uusapan po sa passage na ito kung papaano po ba natin mapiplease ang ating Panginoong Diyos through our praise. So first po, praise that pleases God is offered continually. Pakisabi nga po, continually. Ayan. So let us continually offer to God. Ibig sabihin po nito, continually ay tuloy-tuloy o palagiang nating pagbibigay ng papuri or praise sa Diyos. Nakalugod-lugod at pleasing sa Kanya. Bakit po? Dahil pinapakita nito na ang Diyos ay faithful sa atin. Kaya naman nagiging faithful din tayo sa Kanya, pabalik. Kung sinasabi nating tuloy-tuloy tayong pinagpapala ng Diyos, ibig sabihin hindi rin dapat natatapos at tuloy-tuloy rin tayong nag-aalay sa Panginoon bilang pasasalamat. Tama po ba? Ang lahat ng ito ay kalugod-lugod po sa Panginoon. Pangalawa, praise that pleases God is sacrificial praise. A sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Clarify ko lang po na ang sacrifice of praise dito is referring sa verbal worship to God. And only through Jesus can believers offer a sacrifice of praise. Yes, kay Jesus lamang po. Pero alam niyo po ba na in Old Testament naman po, these sacrifices usually are accompanied by animal sacrifices. Kung nadaanan po ninyo yan sa devotion. And consisted of joyfully recounting God's deeds. Meaning, pag sinabi po nating sacrifices, it means it will be costly. Okay? Or inconvenient po talaga, masakit. May iaalay ka sa Diyos. Sa atin po, sa panahon natin, we offer our lives to God as pleasing sacrifice. Buhay na kasiya-siya sa Diyos. Kasama mo sa essence ng sacrifice natin ang ating pagkakaloob, maging ng ating financial giving. This is our way ng pagsasabing, Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng meron ako. Kaya naman po as a challenge sa bawat isa, number 1, give praise to God continuously. Continuously rather. Huwag tayong mapagod magpuri sa Diyos dahil si Lord hindi tumigil mag-bless sa atin. Kasama sa papuri natin ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ating tithes, offering, first fruits natin sa Lord that pleases Him. Number 2, give praise to God sacrificially. I know,
Kaya yung iba sa atin, hirap sa aspeto ng giving financially kasi may sacrifices na kaakibat. May mga gastusin, bayarin. Pero kapatid, sa tingin mo ba pag nakita ni Lord na nagsasacrifice ka para lang magbigay, do you think hindi patas ang Panginoon? Madamot ba si Lord? Madamot ba si Lord? Hindi. We cannot outgive God. Hindi papayag si Lord na nakikita kanyang buong nagtitiwala by giving sacrificially tapos ipapahiya kanya. Tama po ba? God in fact give us all that we need bago pa tayo magbigay. How much more when we cease our pleasing sacrifice? Kaya naman po sabi sa last line, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya nawa today, let us praise God by giving our tithes, offerings, and first fruits. God is pleased in our giving of continuously and sacrificially. Testimony lang po, ako po si Patrick Juarez, isang pamilyadong negosyante na galing sa isang broken family. Family na sinira ng infidelity at pagkalulong sa sugal. Walang naging madali sa buhay ko. Bata pa lang, natuto na akong dumiskarte kung paano kumita at magpursige. Hanggang sa biyaya ng Diyos, may mga ginamit siyang tao at nakapagtapos ako ng nursing taong 2008. Nakapag-practice ako ng 6 na taon hanggang noong 2014, 10 years ago, pinagpasyahan namin ng aking asawa na maging self-employed na. Nag-struggle kami, nalubog sa utang. Napilitan akong mag-OFW at iwan sila. Nag-struggle ulit. Umuwi dahil nag-pandemic. Nag-struggle ulit. Nakapag-start ng negosyo, nag-struggle ulit. Bakit ako pa ulit-ulit? Kasi pera yung pinangahawakan at pinaniniwalaan namin na makakapagpagaan sa buhay namin. Pero sa kabila ng lahat at dahil sa grace ng Panginoon, itinawid at pinrosper niya ito. Kung papansinin ninyo, simula pagkabata, halos lahat ng major events sa buhay ko may kaugnayan sa pera. Tama po ba? What does it tell us? Remember verse 21 of Matthew chapter 6. For where your treasure is, there your heart will be also. The more na mahigpit ang kapit natin sa possessions at pera natin, ibig sabihin doon tayo nagtitiwala, hindi sa Panginoon. Pera na yung nagiging Lord natin. I always tell people whenever they ask me about tithes, offering, and pledges, and first fruits, it's not about the money. God is rich, tama po ba? Kung mayaman siya, hindi niya kailangan yung pera mo. What is happening is, He is challenging us na sa Kanya magtiwala, hindi dun sa hawak mo. Hawak ka ng Panginoon, hindi yung pera ang may hawak sa'yo. Tama po ba? Sa tithes, offering, and pledges, and first fruits natin. And tandaan natin, it doesn't necessarily mean na dahil pera yung ibinigay mo, pera rin yung babalik. Tama po? Hindi ito parang bangko na kung nag-deposit ka ng 1,000, may mawi-withdraw kang 1,000. Pag sa Lord mo nilagak ang finances mo, yung pwede mong makuha, higit pa. It could be health. Meron sigurong mahal ka sa buhay na may matinding karamdaman ngayon. Pwedeng trabaho, promotion, security, peace of mind. Wala pong katumbas na halaga yan. Stable relationships, salvation ng mahal mo sa buhay, at marami pang iba. Paalala ko po, hindi mo binibili ang lahat ng ito gamit yung pera mo. What it teaches us is, hindi kaya ng pera na ibigay sa atin ang lahat ng ito, pero ako naniniwala, kaya ng Lord. Tama po ba? Kaya instead na sa pera ka dumipende at ipamahala ang buhay mo, ipamahala mo sa Lord ang finances mo. Sa Kanya ka dumipende at Siya ang bahala sa lahat ng suliranin at intindihin mo sa buhay. Ngayong panahon ng first fruit, I challenge you to commit whatever you're dealing with the Lord is. And I challenge you again, ilista mo kapatid. Bakit mo ililista? Para mapagkumpara mo sa mga susunod pang taon kung gaano pinapalaki ng Panginoon yung harvest at yung first fruit mo from this year forward. Kami po nagsimula lang sa 4 digits na first fruit. Ngayon hindi lang 10, 100 ulit ang inilaki nito kumpara nung unang beses naming nag-first fruit. Yung dating struggling businesses namin, magiging 3 na po this coming year. And by the grace of God, pwedeng higit pa. At sa Diyos lamang po ang kapurihan. But it will not happen kung hindi namin pinamahala sa Lord ang aming finances. Kaya naman I challenge each and every one of you, estudyante ka man, empleyado, self-employed, business owner, or kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay.
Let us all praise God by our giving. Imbitahin ko pong lahat na tumayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Dinako mo kami ditong ligtas. This in itself, Lord God, ay blessing na sa amin, Lord God. Lord, ngayong araw, tinataas namin anumang halaga na meron kaming hawak ngayon, Lord God. Lord, lahat ng ito, even ang buhay namin, ay galing sa iyo at hawak mo. Lord, sa araw na ito, we commit ourselves, ipinapamahala namin anumang halaga ito, ang aming finances sa iyo. Because Lord, alam namin na ikaw ang may hawak at may kakayahang baguhin whatever situation we may be in right now. Lord, marami dito masasaktan, Lord God. Masasaktan sa halaga na ito. Pero Lord, itong sakripisyo na ito, ipinapamahala namin sa iyo because we believe, Lord God, that you are always in control, Lord God. Lord, maraming salamat. I-bless mo po ang pamilya ng bawat isang nandito, Lord God, and tanggapin mo po ng kalugod-lugod ang mga anumang halaga na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good day, Light Family! We would like to share the goodness and faithfulness of our Lord through this testimony. Naalala ko lang yung unang-unang in-apply natin, yung principle ng first fruit, at yun ay 2018. Kakauwi ko noon from abroad. Hindi ko natapos yung contract ko that time dahil nagkaroon ako ng anxiety disorder. So hindi lang to basta anxiety, no? Ito yung hindi mo na makontrol yung mga panic attacks na nararamdaman mo. And bukod doon, nagkaroon ako ng malaking utang sa boss ko dahil sa mga plane tickets na ginamit ko noon. At kung babalikan ko yung time na yun, medyo nakaka-stress. Kasi bago para sa amin yung sitwasyon at hindi ko alam kung saan kami magsisimula. Meron akong isang kaibigan na tumawag sa akin and may photo booth business siya. And yun yung una kong naging gig nung taon na yun. At naalala ko nga yung offer niya sa atin that time is 1,000 pesos. Ito rin yung kauna-unahan naming work together and ito ang unang first fruit namin as a couple. After a month, nagkaroon ako ng interview sa isang school and admin yun and sa kasamang palad, hindi ako natanggap. Pero nagkaroon ako ng close deal sa kanila, nagawan sila ng video ads sa kanilang school. Eh yung 1,000 na first fruit namin, binalik ni Lord ng 30,000. Diba? At kasabay din po nun, binless po ako ni Lord ng first ever full-time job ko po. And that was February 15, 2018. Naging breadwinner po ako. And yung mga sinusulat ko lang noon sa devotional notebook ko na gusto kong ibigay sa pamilya ko ay na-provide nila. Bumalik ako sa dati kong work sa isang computer shop. And nag-rent lang ako ng isang maliit na room. Pero tunay nga na binigay ni Lord yung joy sa akin ng oras na yun at contentment na hindi lang pala talaga sa pera na kaya niyang mag-provide. November on that same year, nag-apply ako sa isang online jobs website. And actually, nakalimutan ko na siya. And the next year, April, naka-receive ako ng email and hinire ako bilang video editor. Pero nakakatuwa dito, is kaya niya daw ako hinire, sabi ng client, no, dahil isa daw akong believer or isang Christian. So yun, patuloy pa rin ang aming pagpe-first fruit. Hanggang sa year naman na yun, dinesire ko na makasal naman kaming dalawa. And ang expectation ko lang naman ay simpleng kasal lang, pero grabe yung reality ni Lord. Naalala ko rin nung bago ka mag-flight, January 22, 2017, pinag-pray kaming dalawa ni Bishop. And ayun, after 4 years, pinagkaloob ni Lord ang kasal namin. Last January 22, 2021. Ang sarap ikasal na nararamdaman mong nagsasaya ang lahat. And alam kong will ni Lord na ikasal ako sa tamang tao na masasabi kong man of God. We offered our first fruits bilang mag-asawa and we let God's provision and guidance na mag-flow sa aming marriage. Sa 3 taong kasal kami, si Lord ang humawak ng lahat ng resources na pinagkatiwala niya sa amin ngayon. Binigyan niya kami ng land,
patuloy na growth sa online business namin, investments, and lalo na sa relationship naming dalawa. Mas lalo naming minahal ang isa't isa at si Lord bilang sentro nito. And hanggang ngayong taon, kahit na nag-resign na ako sa work ko, nakapag first fruit pa rin ako at nakapag-pledge kaming mag-asawa para naman sa ating simbahan. At talagang nakita ko yung growth namin together sa mga ministries na pinagkatiwala ni Lord, sa discipleship, kagalingan, and sa blessings niya sa marriage life naming dalawa. And syempre, sa munti naming tahanan na unti-unting binubuo ni Lord para sa amin. Yung 1,000 pesos, hindi lang doble o triple ang ibinalik ni Lord, pero higit pa. Hindi niya lang kami tinuruan maging faithful, pero tinuruan niya rin kami maging grateful. Kaya naman, Light Family, we encourage you to give your first fruits. And we believe na ang Diyos na buhay ang magpapala sa atin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ayan, thank you coaches for encouraging us with your first fruit testimony. For our online community, you can give your tithes, offerings, and pledges and first fruit through our bank account, GCash number, or directly here at church. With that, let's give and give back with a joyful heart. Ayan, Light Family, blessed Sunday po. Kamusta po kayo? I hope everyone is doing fine po. Lalo na last Wednesday lang ay natapos po ang ating Seek First. Amen po ba? Pakicheck nga po yung katabi nyo kung talagang nakabawi na siya sa kanyang fasting. Ayan, amen. Mukhang bawing-bawi na talaga, partner, ang bawat isa. Amen. Kaya naman, Light Family, at this point, can we invite everyone to please stand up as we proceed to our Light 60! Ayan po, within 60 seconds po, iikot po tayo and hanap po tayo ng 5 tao and let's take a groupie po. And after ng 5 na tao po, hanap po tayo ulit and i-post po natin sa ating social media accounts with the hashtag Happy Sunday and hashtag Light Church. Ayan, sige po, timer starts now. Ayan, sige, ikot po tayo. Makipag-picture po tayo sa mga hindi pa natin kilala. Ayan, for our online naman po, you can type sa ating live ang hashtag Blessed Sunday. Amen. Sige po, ikot po tayo. Makipag-picture po tayo sa bawat isa. Ayan. Ayan, ikot pa po tayo. Ayan, we still have 30 seconds po. Sige po, makapag-picture po tayo sa bawat isa. Ayan, 20 seconds po. Ikot pa po tayo. Ayan, sa ating online naman po, lagay nyo po sa ating comment section kung nasaan po kayo ngayon and lagay po natin sa comment section ng Happy Sunday. Ayan. 10 seconds left po. Ayan, may time pa po tayo para mag-picture. Yan, Light Family, 60 seconds is now over and pwede na po tayo makaupo at mag-relax. Ayan, masaya kami makitang masaya ang bawat isa. Ako, partner, masaya ka nandito. Ikaw ba, partner, masaya ka? Oo naman, masayang-masaya ko, lalo na partner kita. Ayan, magbobolahan tayo dito ngayon. Tama ka dyan, partner. Kaya naman, before anything else, we want to greet everyone. Happy second Sunday celebration of the year! Ayan, isang the best na palakpakan naman para kay Lord. And this time po, we will proceed about the latest updates in our church. Ayan, we are now done with our first Seek First and I believe God has directed and instructed each and every one of us para sa buong taon. Amen po ba? And Light Family, stay tuned for our upcoming special announcements. Ayan, thank you so much, partner. That's all for our Light Update. And this time naman po, Light Family, of course, hindi natin pwedeng kalimutan to acknowledge and greet our first-timers and new friends online and on-site. Ayan, for our online community, masaya po kaming makasama kayo ngayong linggo. And if this is your first time worshiping with us and want to be part of our growing family, kindly type connect sa ating comment section. And right after our celebration, may kakausap po sa inyo. And of course, babatiin din natin ang ating first-timers on-site. Meron po ba tayong mga first-timers? Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Ayan, sige, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating new friend. Ayan, reminder lang po for our first-time visitor na
stay lang po kayo saglit dahil ang aming consolidation team ay kakausapin po kayo saglit na saglit lamang po. Again, to all our new friends and first-timers, mapa-team online or team on-site ka man, welcome to Light Family! And now for our reminders, partner, alam kong alam na nila to. Ayan, kindly please silent our devices so that we can really focus to hear and study the Word of God for today. Ayan, pakisabi nga dyan sa partner mo, partner, mag-silent ka. Ayan, let us also prepare our Bible, pens, and notebook so that we can take down notes po ang ating mga matututunan sa Word ni Lord today. Ayan, excited na po ba lahat? Amen. Kaya hindi na natin patatagalin, partner, as we give our all-out attention. Let us prepare our hearts and our minds because to deliver the Word of God. Let us all welcome Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. Hello po. Blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan, nabati mo na ba yung katabi mo? Ayun, parang gising po ba tayo? Amen. Okay, sige nga, pwede po bang batiin ulit natin yung katabi natin? Sabi mo sa kanya, bless ako, nandito ka. Ayan, tapos yung mga nasa likuran naman po natin, ngitian naman po natin sila. Amen. Praise God. Taas ang kamay na mga excited na sa mga gagawin ng Lord. Amen. Praise God. Now, alam niyo po ba, sa pagbati pa lang natin sa katabi natin and even sa pagngiti pa lang natin dyan, nararamdaman niya ng may nagmamahal sa kanya. Sige nga, ngitian mo ulit siya. Yung totoong ngiti, ha? Hindi yung plastic ng ngiti. Ay. Okay. Now, alam niyo po, speaking of pagmamahal, can you say pagmamahal? Sabi niyo, love. Now, alam niyo po ba, ang Pinoy, ito alam na alam to na katabi mo, ang Pinoy, tama po ba, mahilig po sa banat pagdating sa love? Amen. Parang yung mga kabataan na, amen. Ano ba? So, totoo po. And mamaya po, magbibigay ako ng mga banat. And I think may iba po sa inyo dito, narinig nyo na to. Or baka ngayon nyo palang araw maririnig. So, ang kailangan lang po is, kapag tinapat ko sa inyo yung mic, sasabihin nyo po, bakit? Okay? Sample po ha. Ready tayo. 1, 2, 3, go. Okay, ganun lang po ha. So, may sasabihin ako, tapos itatapat. Okay, so let's start. Okay, magbibigay ako ng mga banat patungkol sa love. So unang-una is, alam niyo po ba na ang totoong nagmamahal ay parang matinong estudyanteng nag-e-exam? Kasi hindi tumitingin sa iba kahit nahihirapan na. Okay, next po. Ito. Kung ini-small ka nila, huwag kang mag-alala. Kasi iniibig naman kita. Okay. Ito pa po. Alam mo, ang pag-ibig mo sa kanya ay parang domino. Nahulog ka sa kanya, pero nahulog siya sa iba. Aww. More pa po ba? Okay, next. Minsan, ang love parang buwan. Iiwan ka din pagdating ng araw. Okay, and last na po, okay. Nung nakita kita, nalobat ako. Nalobat per sight sa'yo. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Kinilig ba yan? Okay. Now, ayan po ang mga banat ng mga Pilipino pagdating sa love. And I believe yung katabi mo, madami din yung baon. Tama ba pagdating sa love? Now, naniniwala ako na yes, banat to ng mga Pinoy pagdating sa love. Pero alam niyo po ba, na meron din pong banat sa Bible pagdating sa love na talaga namang magpapabago po ng buhay natin. Are you excited? Amen. So sige po, bubuksan po natin ang ating mga Bible at sabay-sabay po nating basahin Matthew chapter 22 verses 37 to 40. So tatayo po tayong lahat bilang paggalang po sa salita ng Diyos at sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hung on these two commandments. Amen. Let's close our eyes and let's pray po. Hallelujah. Thank you, God, sa pag-ibig, sa pagmamahal niyo po sa aming lahat na kanina pa lang, pagising pa lang po namin kaninang umaga ay damang-dama na po namin and even hanggang sa pagpunta po namin dito. Thank you, God. Lord, excited kami na maranasan pa ang kapuspusan ng iyong presensya, ang kapuspusan ng iyong pagmamahal po sa bawat isa sa amin. And God, excited din kaming i-express ang love po namin sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig ng maigi sa mga salita mo at sa pamamagitan, Lord God, ng pagsasapamuhay namin ng mga ito. Lord, panalangin ko po mamaya sa aming pakikinig ng iyong mga salita, maging open po ang aming mga puso, maging handa kaming tumanggap pa from you, Panginoon. Ano man ang mga ibababa mo po sa amin, wala kaming papalampasin. Lahat po yun, Panginoon, ay sasambutin namin. Lahat po yun, Panginoon, ay hahayaan namin kumilos sa buhay po namin. God, kayo lamang ang patuloy na maitaas sa lugar po na ito. And may you give us a heart na ready na sumunod sa iyo. Ready, O God, na gawin kung ano man ang mga pinapagawa niyo po sa amin. At gamitin mo lamang din po ako, Panginoon, bilang iyong tagapagsalita sa iyong mga anak. Lord, we resist or we rebuke right now any resistance in the name of Jesus. And we rebuke right now anuman po, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, any schemes, any plans of the enemy right now. We rebuke it, we cancel it in the name of Jesus. Thank you, Lord. Ang kalooban mo lamang ang mangyari sa mga oras na ito. We love you, God, and we praise your name. This we pray and ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay. So alam ko po, no, sa nabasa natin kanina, familiar na yung katabi mo dito. Tama po ba? And we all know that ito po ay tinatawag na greatest commandment. Okay. So just a short background lang po, no, kung bakit ito sinabi ni Jesus. So this is the time po kasi na tinanong po si Jesus Christ ng isa sa mga expert po ng law para po itest siya. Okay? So ang tanong sa kanya is, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Now, actually po, sa Jewish law po kasi merong 613 na laws po. Okay po? So ang tanong sa kanya, Teacher Jesus, ano po yung pinaka or ano po yung greatest, okay, na commandment sa lahat ng yon? And actually, ito pong question na to ay planned para itrap po ang Panginoong Jesus. Pero hindi talaga para matuto, pero para itrap si Jesus Christ. And knowing po Jesus Christ na perfectly naiintindihan niya po ang essence ng law, so wala pong kahirap-hirap na sinagot po ni Jesus Christ yung tanong na ito. And sa yung sagot niya po, okay, ay nagpapakita na imbis na mamili siya sa 613, okay, sa loob ng Jewish law, okay, mamili siya doon kung ano yung greatest. Ang ginawa po ni Jesus Christ, He defined the law in its principles. Can you say principles? Okay, so yung pinaka-principle, okay, ng lahat ng law na yun yung sinabi ni Jesus Christ. And what is that? Love the Lord with everything you have and love your neighbor as yourself. Kumbaga po, sinamarize niya lahat ng law sa dalawang commandments na ito. Amen? So, naiintindihan niyo po ako? Amen. Pwede po kayo mag-amen. Amen. So, pag-usapan po natin ngayon, what could we learn in the passage Matthew chapter 22 verses 37 to 40? So, unang-una po na matututunan po natin dito is the sold out kind of love. Can you say sold out? Sabi mo sa katabi mo, sold out. Okay. Now, ang sabi po sa verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And according mismo kay Jesus Christ, that this is the first and greatest commandment.
Okay? Sa atin ng Panginoon. And actually po, this comes from Deuteronomy chapter 6, verse 5. Okay? So, yung mismong sinabi ni Jesus Christ is from Deuteronomy chapter 6, verse 5. At ang love po dyan, can you say love? In Greek is agapao. Okay? Which means ito po ay ang verb, okay, ng agape, which is ang agape is noun. So, ang ibig sabihin po ng agapao, it means to love unconditionally, to love sacrificially. And this is the kind of love na dapat binibigay po natin kanino? Sa Diyos. Amen? Again, ano daw po yung love? Unconditional and sacrificial love. Amen? So, ibig sabihin po, hindi ito basta-bastang pagmamahal lang kay Lord. Amen? Hindi po ito pagmamahal na hanggang salita. Okay, di ba maraming ganun? Maraming nagsabi sa atin na mahal ka pero iniwanan ka lang din. Di ba? Mahal ka pero inindyan ka. Tama ba? Di ba? Maraming ganyan na nagsabi na mahal pero hanggang salita lang. Pero yung tinutukoy na agapaw dito ay pagmamahal na hindi hanggang salita, hindi hanggang feeling lang or kapag trip mo lang mahalin si Lord, dun mo lang siya mamahalin. So this is the right kind of love na dapat meron tayo kay Lord. Ano ulit yun? Agapaw. Now, this kind of love po ay hindi tira-tirang pagmamahal. Hindi po kalahati, Lord, 50% lang ha, okay na yun, yung 50 sa akin naman. Hindi din po siya 99.9%, okay, na klase ng pagmamahal. Pero ang sabi po at ang dinedemand po ng Diyos, bakit ko sinabing dinedemand? Because it's a command. At kapag command ito, it means kailangan natin siyang sundin. It means dinedemand sa atin ng Lord, hindi ang 50%, hindi ang 99.9% na pagmamahal natin sa Kanya, pero 100%. Bakit ko po nasabi? Ang sabi po sa verse, all. Can you say all? Okay. Ang sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So sa klase po ng pagmamahal na ito sa Kanya, kasama po dito ang all natin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ang pagmamahal niya ba kay Lord, kasama din ang all niya? Amen? Di ba? At kapag sinabi po nating all, it means whole. Or completely, or in other words, sold out. No, pag sinabi po nating sold out, it means completely committed. Di ba? Completely committed ang puso, completely committed ang soul, completely committed ang isipan. Devoted, invested, and engaged to a cause. Pag sinabi natin din sold out, it means to have no reserves about the decision you are making. Ibig sabihin po, nung nag-decide kang mahalin si Lord, wala kang reservation. As in buhos, as in binigay mo ang all out, ang sold out na pagmamahal mo sa Kanya. It is to be willing to go anywhere, to do anything, and to give up everything in order to achieve your goal by any means necessary. Amen. Sabi mo sa tayo, partner, walang reservation. Amen. Buhos, all out, sold out na pagmamahal kay Lord. Amen? Now, the question is, ano daw yung dapat na sold out sa pagmamahal natin kay Lord? Una is sold out heart. Can you say sold out heart? Ang sabi, with all your heart. Now, alam niyo po, ang Greek word po ng heart dito ay cardia. Can you say cardia? At saan po to tumutukoy? It means the innermost part of a person. Now, alam niyo po ba na ang puso po ng tao ay ang source ng mga desires natin? Tama ba? Diyan lumalabas ang mga desires natin. Diyan lumalabas ang mga choices natin. Diyan lumalabas ang mga kalooban po natin. Kaya nga po, since diyan lumalabas, diyan ang source, okay, ng lahat. Ano pong sinabi sa atin ng Proverbs 4:23? Above all else, guard your heart. Why? For everything you do flows from it.
Diyan lumalabas lahat. Diyan nagpo-flow lahat. Amen? Ibig sabihin po, ang puso ay maaapektuhan at maaapektuhan ang buhay natin. Are you here? Kaya nga po, magre-reflect sa buhay ng tao ang tunay na puso ng tao. Are you here? Sabi po sa Proverbs 27:19, as in water, a face reflects the face. So the heart of a person reflects the person. Paano ka bilang isang tao? Yun din ang puso natin. Nire-reflect ng puso natin kung sino tayo. Kaya nga po, nung kinuman tayo na love God with all our hearts, ang kinukuman po sa atin is to submit all of our desires. Talagang isusuko mo lahat ng mga desires mo, ipapasakop mo lahat ng mga choices mo, ipapasakop mo lahat ng kalooban mo sa Panginoon. Pero alam niyo po, hindi natatapos doon. Hindi mo lang basta siya ipapasakop, hindi mo lang siya basta isasubmit, pero ide-desire mo din kung ano mismo ang desire ng Lord. Marami naman kasing nagpasakop. Marami naman kasing nag-submit. Tama po ba? Lord, ito yung mga desires ko. Pero hindi yung desire pa rin ng Lord yung ninais. Desire pa rin ng ibang tao, desire pa rin ng kung sino-sino. Pero sinasabi dito, once na nag-submit ka ng desire mo, i-desire mo din naman yung desire ng Lord para sa iyo. Amen? Choosing what He wants and following kung ano yung kalooban niya para sa atin. And that is the sold out kind of love. Okay? Sold out heart na pagmamahal sa Kanya. Amen. Hindi yung tipong pag-devotion natin. Di ba? Sino naniniwala? Desire ng Lord na makapag-devotion tayo. Di ba? Makilala natin siya through our devotion. Kalooban ng Lord, manalangin tayo. Kalooban ng Lord, matuto tayo sa mga Sunday services, sa life group, makipag-fellowship tayo. Pero kapag hindi sold out ang puso natin, tama po ba? Minsan, pag magde-devotion tayo, since nga hindi sold out yung puso mo doon, hindi yun talaga yung dinedesire ng puso mo, ang mga pag devotion, inaantok tayo. Tama ba? Talagang natutulog na tayo, pag panalangin, nananalang, hirap tayo manalangin. Minsan nakakatulugan natin. Tama po ba? At kapag Sunday service or light group, minsan naduduling na yung katabi mo. Bakit? Antok na siya. Tingnan mo nga sa katabi, partner. Gising ka pa? Tama? So we really need, okay, if we want, okay, na talagang sinasabi natin na, Lord, sold out ang puso ko sa'yo, then we desire what He wants for us. We desire kung ano yung dinidesire niya para sa atin. We desire kung ano yung kalooban niya para sa atin. Amen? Now, this is the question. Does our love for God ay mayroong sold out na puso na dinedesire ang desires at will ng Diyos? Meron po ba tayong sold out na puso pagdating sa holiness? Who among you believes na holiness is the will of God? Pero sino dito sold out ka sa holiness? Sold out tayo pagdating sa purity. Kasi yun ang gusto ng Lord. Yun ang kalooban ng Diyos for us. Meron po ba sa atin dito, sold out tayo pagdating sa Kanyang salita? Dinedesire po ba natin ito? Pinagkakatiwalaan po ba natin ito? Or sinusunod po ba natin ito? Kasi the sold out heart, okay, ay sold out din sa lahat ng gusto niya at kalooban niya. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? And pangalawa po, dapat sold out. Okay, saan daw? Soul. Sold out soul. Ang sabi po, with all your soul. Now, ang soul po dito in Greek is suke, okay? Which, ang primary meaning niya po ay breath. Can you say breath? Okay, hininga. Okay, wag mo nang hingahan yung katabi mo. Okay. So, ang breathing po is connected sa ating existence. Tama po ba? Kasi kapag ikaw ay humihinga, ibig sabihin ikaw ay buhay. Okay? So, ibig sabihin po, ang soul po dito ay tumutukoy sa buhay po natin. Amen. So, to love God with all our soul, it means willing kang ibigay ang buhay mo sa Kanya.
Ang buhay po natin ay devoted sa Kanya. Devoted sa pamumuhay at pagsunod sa Kanya. At handa po tayong mamatay para sa Kanya. Amen. Parang tumahimik yung katabi, mamatay po. Parang hirap po nun. But yun yung ibig sabihin ng sold out na soul kay Lord. At alam niyo po ba na ang sold out soul here, it also refers to a person's core identity. Can you say identity? Ibig sabihin, it is the essence of who we are. Ito daw po ay patungkol sa identity natin at kung sino tayo. That is why when we are commanded to love God with all our soul, ibig sabihin, kinocommand tayo to love God with all that we are. As in yung ikaw, yung buong pagkatao mo. At paano pa natin siya mamamahal with all that we are? It is by embracing and living the identity He has given to us. Sinasa pamuhay natin, niyayakap po natin kung ano yung identity na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? That is sold out soul. And lastly, pangatlo, okay, na dapat sold out, okay, sa pagmamahal natin sa Diyos is sold out mind. Ang sabi, with all your mind. Now, ang mind po dyan in Greek is dianoia, okay? Which means understanding. Okay? Way of thinking or thoughts. So, paano po ba natin mamahalin si Lord? With all our mind. Ang ibig sabihin po nito, ang kinocommand sa atin is, it is aligning, okay, our thoughts, our perspective, our mentality sa Diyos. Ini-inline mo, ina-align mo yung pag-iisip mo, yung mga thoughts mo sa kung ano yung sinasabi ng katotohanan ng Diyos. Hindi mo ini-inline sa doubts. Hindi natin ini-inline saan? Sa takot. Hindi po natin ini-inline sa worries. Pero sa kung ano ang katotohanan patungkol sa Diyos. We think the way Jesus taught. Amen? So, dinededicate natin ang mind, okay, sa pagkilala pa sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng sold out mind. Kinikilala pa, gusto pang kilalanin ng isipan mo, okay, yung knowledge patungkol sa Diyos. Pinapatransform natin ito. Amen po ba? Sino dito umaamen kailangan ng transformation ng mind? Amen. Kailangan natin yan. And kapag sinabi mong sold out mind, you're ready, God. Ready akong ipaayos ang mind ko. Lord, ready akong ipaayos yung mga decision making ko. Lord, ready akong ipaayos yung mga choices ko. Yung way ng pag-iisip ko. That is sold out mind na pagmamahal. Amen. At siniset natin yung mind natin sa godly and right things. Amen. Hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Amen po ba? Diba? Kung ano yung pure, kung ano yung holy, kung ano yung godly, kung ano yung tama at kalooban ng Lord, dun mo na siniset ang mind mo. Amen. So, ito po ang ibig sabihin ng loving God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Pagmamahal na sold out ang puso. Pagmamahal na sold out ang soul at pagmamahal na sold out ang isip para sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi, partner, sold out dapat tayo. Amen? Next, pangalawa po, what could we learn in the passage Matthew 22:37 to 40? Number 2 is the selfless kind of love. Ano pong sabi sa verse 39? And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Guys, sino pong naniniwala? Madaling magmahal kapag si Lord ang minamahal. Perfect si Lord. Tama po ba? Mabait si Lord. Pagpapalain ka ng Diyos. Ang sarap mahalin ng Lord. Pero pagdating sa tao, sino dito? Inaamin mahirap magmahal ng tao. Kasi kahit hininahal mo na, sinaktan ka pa din. Tama? Kahit binigay mo na ang lahat para sa Kanya, pwede ka pa rin niyang iwanan, pwede ka pa rin niyang saktan. Amen? Pero guys, mga kapatid, gusto ko pong ipaalala po sa ating lahat that this is the second commandment po, greatest commandment sa atin ng Lord. Love your neighbor as yourself.
Mga kapatid, tandaan po natin that the only way in which a man can prove that he loves God is in fact by loving his fellow men. Paano daw po natin mapuprove na mahal natin si Lord? Magmahal ka ng kapwa mo. Magmahal ka ng tao. Amen? Kasi po, ang taong tunay na nagmamahal sa Diyos ay makikita sa pagmamahal niya sa tao. Again, your love for God ay hindi hanggang salita lang. May action yung pagmamahal. At yung action mo, hindi mo lang siya mapapakita kay Lord, pero mapapakita mo din siya saan? Sa kapwa, sa tao. Amen? At kung mapapansin po natin, sa dalawang greatest commandment na to, nauna po ang pagmamahal sa Diyos. Saka yung pagmamahal sa tao. Why? Tanungin niyo po ako bakit? Because it is only when we love God that man becomes lovable para sa atin. It is only when minahal natin si Lord, nakilala natin si Lord, doon din nating naiintindihang lovable pala ang tao. Di nga po, pastora, nagkakasala po kaya yung tao. Hindi po kaya perfect ang tao, hindi sila lovable. Tama ba? Pero gusto niyo po ng patunay na lovable ang tao? Listen to this. Ang biblical teaching po about man is that man is made in the image of God. Lovable? Yes. Kahit nagkakasala yan, kahit nagkakahamali yan, kahit sinasaktan ka niyan, pero dahil alam mo yung katotohanan that he is made in the image of God or she is made in the image of God, then para sa'yo, lovable to. Amen. Yung katabi mo, lovable yan. Tingnan mo yung katabi mo, lovable yan. Amen? So, ang basis, listen to this, ang basis ng pagmamahal po natin sa tao ay firmly grounded sa pagmamahal natin sa Diyos. At sa tamang pagkilala po natin sa Kanya. Now, ang sabi po, love your neighbor as yourself. Now, ito naman po ay galing sa Leviticus chapter 19, verse 18. At katulad po ng first commandment, kanina, di ba ang sabi, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, sinagot ang tanong na, sino ang mamahalin at paano mamahalin? So, sa first commandment, sino ang mamahalin? Si God. Paano mamahalin? With all your heart, with all your soul, and with all your mind. And ganun din po dito sa second commandment. Sinasagot din po ang tanong na sino ang mamahalin at paano mamahalin. So una sa lahat, sagutin natin ang tanong na who. Okay? Sino ba ang mamahalin natin? Ang sabi, love your neighbor. Can you say neighbor? Now the question is, sino po ba ang neighbor? Tama ba? Sino po ba ang neighbor? Minsan kasi tayo, mamimili lang tayo ng neighbor natin. Tama po? Mini, mini mo, ito yung neighbor ko. Tama ba? Ito yung neighbor ko, sa kanya ko ipapakita ang pagmamahal. Pero sino ba ang neighbor? Now, actually po, sinagot po ito ni Jesus Christ mismo, itong tanong na to, sino ang neighbor? Kasi po, in Luke chapter 10, verses 29 to 37, meron pong nagtanong na naman sa kanya na expert sa law. Ang tanong sa kanya, Jesus, sino ba ang aking neighbor? Sabi niya ganon. At alam niyo po, ang sagot ni Jesus Christ sa kanya ay through a parable. And what is that parable? The Good Samaritan. Amen. Hindi po Samarites. Okay? Samaritan po. Okay? The Good Samaritan. Now, alam ko po, marami sa atin, alam na natin yung story, pero ikukwento ko po. So sa parable po, ang kwento is, may isa pong lalaki na papuntang Jericho, galing po siya ng Jerusalem. Tapos hinarang po siya ng mga tulisan, ng mga robbers. Tapos ang ginawa sa kanya, binugbog siya at iniwan po siya na halos patay na. Tapos, so nakakandusay siya doon sa daanan, may dumaan na isang Hudyo. Tapos nakita niyang nakahundusay yung lalaki doon. Pero na makita niya yon, ang ginawa niya, lumihis siya at nagtuloy sa daan. Hindi niya tinulungan. Another, may pangalawa na namang dumaan. This time, Levite naman ang dumaan. Pero ano ulit ginawa nila? Ano ulit ginawa niya? Lumihis,
Tapos nagpatuloy sa paglalakad. Tapos may isang Samaritano, nang makita niya yung taong ito na nakahandusay, naawa siya. Na-move siya sa compassion niya, naawa siya sa tao. Kaya ang ginawa niya, nilapitan niya to, hinugasan niya at binendahan yung mga sugat at dinala po siya sa bahay panuluyan para maalagaan doon. Now, tapos na yung parable. Nagtanong si Jesus doon sa expert ng law. Sabi sa kanya, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa? Sige, kayo po. Tatingin niyo po, sino po sa tatlo na yon na dumaan at nakita yung lalaking nakahandusay, ang tunay na naging kapwa? Yung Samaritan, yung pangatlo. At yun po yung sinabi din, nung expert sabi niya, ang tao pong tumulong sa kanya. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Now, balikan natin ha. Ang tanong ng expert sa law, ano pong tanong? Sino ang neighbor? Pero ang sagot ni Jesus is, sino ang nagpaka-neighbor? Nagigets po natin? Ang sabi, ang tanong, sino po yung kapwa na dapat mahalin? Sabi ni Jesus, sino yung nagpakakapwa sa tao? Are you getting the point po? So, ang sagot ni Jesus ay hindi kung sino ang neighbor. Ang sagot niya is sino ba ang naging neighbor or tunay na kapwa? So, ano po ibig sabihin nito? So, ang goal po natin sa pagmamahal ng kapwa ay hindi hanapin or isipin sino yung neighbor na dapat mahalin. Pero ang goal natin ay magpakatunay na kapwa sa bawat tao. Amen? Sa kanila. Hindi po tayo yung tipong mamimili kung sino yung mamahalin, di ba? Hindi po tayo yung tipo na mamimili kung sino yung mamahalin at kung sino yung hindi natin mamahalin. Tandaan po natin to. Selfless love is not about who you want to love or not, but it is about who needs love. Na kahit paminsan ayaw mong maalin yung tao na yon, na kahit paminsan hindi talaga alatado, hindi talaga kamahal-mahal. Di ba? Pero mamahalin mo pa din. Why? Selfless. Hindi po siya patungkol kung sino lang ang gusto mong mahalin, kung sino yung trip mong mahalin at pinipili mong mahalin, pero sa kung sino ang kailangan ng pagmamahal mo. It's not about you. It's about others. Amen? Amen? Naiintindihan po ba natin? So, again, sino ang neighbor? Lahat. Amen? At dapat magpaka-neighbor din tayo sa kanila. And this time, sagutin naman natin ang tanong na how? Paano? Paano ko po mamahalin ang neighbor ko? Now, paano natin sila mamahalin? Ang sabi sa verse, love your neighbor as your... Mahalin mo daw sila katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So ano po ibig sabihin nito? This means that in the same way we take care of ourselves and are concerned about our own interest, we should take care and have concern for the interest of others. Kung paano mong inaalagaan ang sarili mo, kung paano kang concerned sa sarili mong interest, ganun ka din dapat sa iba. Na parang kapag meron kang tinuturing na iba, para mo siyang tinuturing na sarili mo. Are you getting the point? Nagigets po ba natin? Treating others as if yung sarili natin, yung tinatrato natin. Alam niyo po, alam ng Diyos ang nature ng tao. Bakit? Kasi ang tao, hindi natin tatratuhin ng pangit o ng masama ang sarili natin. Bakit? We want only good things for us. We want the best for ourselves. And so, dapat ang sinasabi dito, ganun din yung ibigay mo sa iba. Ganun din ang ibigay mo sa kapwa mo. You want good things for yourself? Then, naisin mo din yung good things sa kanila. You want the best for yourself? Then, naisin mo din yung best para sa kanila. Amen? We will act in compassion. We will act in grace, in forgiveness, kung paano natin yun binibigay sa sarili po natin. It's about understanding them. It's about encouraging them and serving them. And guys, paalala ko lang po,
that loving our neighbors as yourself is a command. Sabihin niyo nga po, command. It means we have to do it. Guys, we have to do it. Sabi nga sa tabi mo, we have to do it. Mahirap, opo, but we have to do it. Amen? At gagawin natin yon ng may purpose at ng may intentionality. Intentional ka. Alam mo yung pag intentional ka, talagang kahit mahirap, pero dahil intentional ako sa pagmamahal sa tao na to at intentional ako sa pagsunod sa commandment mo, gagawin ko. Kahit masakit, kahit mahirap. Amen? Kahit inaaway ka na yan, kahit, alam mo yun, sinasaktan ka na yan, di ba? Pipiliin mo pa ding magmahal. Pipiliin mo pa ding magpatawad. Bakit? Selfless kind of love. Amen. Okay, and these are the two, okay, commandments, greatest commandment na binababa sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? Again, ano po yun? What could we learn in the passage Matthew chapter 22 verses 37 to 40? Una, the sold out kind of love natin sa Panginoon. At pangalawa is the selfless kind of love natin sa ating mga neighbor or kapwa. Now, the question is, bakit natin to pinag-aaralan? Tingnan mo yung katabi mo. Alam niyo ba bakit natin to pinag-aaralan ngayon? Alam ko po, marami po sa atin, nasabi mo, alam ko na po yan, pastora. Simula pa po nung naging unang Kristiyano ako, yung unang tumanggap talaga ako kay Lord, simula pa lang, naririnig ko na po yan. Actually po, ilang beses ko na po yan narinig. Alam ko na po yan. Loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Alam ko na po yan. Loving others as yourself. Alam ko po yan. Ilang beses ko na po yan napakinggan. I know we are so familiar. Okay? Sa topic na to, sa preaching na ito, sa verse na ito. And I believe nadaanan na po natin to sa mga devotions natin. Pero naniniwala po ako that this is a great reminder po sa ating lahat. Bakit natin to pinag-aaralan? Dahil una sa lahat, it is God's commandment. It is God's commandment sa atin. Actually, greatest commandment sa atin ng Diyos. Tama po ba? Ang commandment naman ng Lord, hindi niya lang commandment nung simula kang naging Kristiyano. Hindi niya lang din commandment nung nasa gitna ka na ng pagiging Kristiyano mo. At ang commandment po ng Lord is what? Hanggang dulo, hanggang sa huling hininga natin. Commandment yan ng Lord. Amen. Hindi yan nagbabago. It will stand. Amen. So, ibig sabihin, kung ang commandment ng Lord ay hanggang dulo, then it means ang obedience po natin pagdating sa greatest commandment ng Lord in loving God and in loving people ay hindi lang hanggang simula ng pagiging isang Kristiyano. Hindi lang po tayo all out, sold out, selfless. Nagawin ito, nasundin itong commandment na to sa simula lang ng pagiging isang Kristiyano natin. It is what? Hanggang dulo, tuloy-tuloy. Gagawin natin to. And maybe sa tagal na po natin na Kristiyano, sa mga matatagal na pong Kristiyano, maybe sanay na tayong mahalin si Lord. Sanay na nga po tayo sa lahat ng mga ginagawa natin para sa Kanya as a sign ng pagmamahal natin sa Kanya. And maybe sanay na din tayo pagdating sa pagmamahal ng tao. Di ba? Na-master mo na nga yung pagpapatawad eh. Na-master na nga po natin yung pagpapasensya. Pero baka dahil sanay na tayo, baka hindi na natin napapansin na hindi na pala sold out at hindi na pala selfless yung nagagawa natin. Tama po ba? Minsan kapag nakasanayan na ang isang bagay, akala mo nabibigay mo pa din yung best mo, pero hindi na pala. Bakit? Nakasanayan na eh. Wala nang hirap. Ako po naniniwala, once we are giving our best, mararamdaman mong may kinukuha sa'yo. Mararamdaman mo yung hirap. Tama po ba? Once you give your best. So, ano pong ibig sabihin nito? I believe, oo, nandoon masasanay tayong mahalin si Lord. Masasanay tayong mahalin ang tao. Pero sa bawat sanay na yon na meron tayo, meron ka pa rin mailalabas. In giving your sold-out love kay God and in giving selfless love sa kapwa po natin. It's a commandment. Amen. At pangalawa,
pangalawa, bakit po natin to pinag-aaralan? Sino pong naniniwala na sa lahat ng ginagawa po natin, dapat ang motivation po natin ay pagmamahal? Na sa lahat ng ginagawa po natin, ang motivation mo is yung sold out love mo kay Lord at selfless love mo sa tao. Ako po naniniwala na para maging sincere at genuine ang lahat ng ginagawa natin, dapat may motivation ng pagmamahal. Amen? Ano po bang ibig sabihin ng motivation? Motivation po sa dictionary, it means the reason or reasons one has for acting or behaving in a particular way. Ibig sabihin, pag sinabi mong motivation, ito ang dahilan bakit mo gagawin ang isang bagay. Ito yung kung paano mong gagawin ang isang bagay, kung paano ka kikilos. And it also means the general desire or willingness of someone to do something. Ito yung kagustuhan. Ito po yung willingness ng isang tao na gawin ang isang bagay. So the reason, bakit natin ginagawa ang isang bagay? At ang pinanghuhugutan po natin ng willingness para gawin ang isang bagay na yon, walang iba kundi pagmamahal. Amen? Tandaan po natin ito. Without the motivation of love, hindi po tayo magtatagal sa ginagawa natin. This is true. Sa lahat po to. And I believe, relate po tayo dito. Pag hindi mo mahal ang isang bagay, pag hindi mo mahal ang isang lugar, aalisan mo yan, hihintuan mo yan. Sa trabaho na lang po. Tama po ba? Pag hindi mo mahal ang trabaho mo, ang ginagawa mo sa trabaho, aalis ka dyan, maghahanap ka ng ibang trabaho. Tama? Eh madalas, di ba, sa mga natatanong ko, yun yung naririnig ko, bakit ka umalis? Ang ganda-ganda ng trabaho. Hindi kasi ako masaya. Hindi ko kasi mahal yung ginagawa ko. Tama? And see, may kita mo na kapag walang pagmamahal, wala ding kagalakan. There's no joy. No joy, yung true joy. Hindi mo masasabing may joy ka kapag hindi mo mahal ang isang bagay. What else? Sa course natin, o sa mga estudyante dyan, sa mga nag-aaral, di ba yung nagpalipat-lipat ka na ng course? Bakit? Hindi ko kasi mahal yung course. Di ba 10 years ka na sa college, kakalipat mo ng course. Kasi hinahanap mo yung mahal mong course. Di ka magtatagal. And even sa relationship, tama po ba? Ang hirap magstay sa isang relationship na hindi mo naman mahal yung tao talaga. Parang napaano, ang dami yatang ganun. This is true. Aalis at aalis ka eh. Maybe sabihin natin, sa simula talaga, mahal ko eh. Love ko talaga. Nandoon yung pagmamahal. Pero, makita mo, di ba, na-fall out of love? Aalis at aalis yan. Iiwan at iiwan niya yan. Amen. At ganun din po sa pagmamahal natin. Pagdating sa tao at kay Lord. Without the motivation of love, first to God, and to the people, alam niyo po, magiging plastic lang po ang lahat sa atin. Hindi sincere. Hindi genuine. Yung pagde-devotion po natin at yung pananalangin natin, lagi po tayong pilitan na lang. Kasi check ka ng life group leader ko. Kasi magsisend. Kasi ako yung mag-e-encourage ngayon. Out of requirements na lang. Tama po ba? Yung pag-attend natin ng Sunday service, yung pag-attend natin ng life group, alam mo yung parang mong hinihila lagi yung sarili mo, hindi, punta ka na daw sa church. Nag-chat na sa'yo. Pilitan. Yung pagsiserve natin kay Lord, dati tuwang-tuwa ka eh. Nga sabi ko, kapag wala ng pagmamahal, wala na ding joy sa ginagawa mo. Mangyayari, yung dating minamahal mo na pagsiserve kay Lord, nagiging kabigatan na sa atin. Ang bigat niya. Ay, magsiserve na naman. Ay, mag-a-ushering na naman ang agagay 8 a.m. 10:30 a.m. Magiging kabigatan na lang sa atin. Why? Why? Kasi walang love
bilang motivation. At hindi lang po pagdating sa pagmamahal natin kay Lord. Even sa pagmamahal po natin sa tao. Guys, mga kapatid, mahihirapan po tayong intindihin sila. Mahihirapan po tayong patawarin sila, paglingkuran sila kung walang pagmamahal. Same thing, mahihirapan po tayong i-win sila at i-disciple sila kung walang love as motivation. Bakit? Tama po ba? Sa pag-win souls and make disciples, makakaranas ka ng i-injanin ka niyan. Aawayin ka niyan, persecute ka niyan, tatawanan ka niyan, hindi ka niyan paniniwalaan sa umpisa. Tama po ba? And kung walang love, di wag. Di ba? Baka ginano mo na siya kaagad nung inayawan kayo or nireject ka niya. Di wag. Bahala ka sa buhay mo. Bakit? Walang love. Pero kapag may love ka dun sa kapwa mo, hindi. Oo, sige, inaaway mo ko ngayon. Pero ang goal ko kasi, makaranas ka ng kaligtasan. Kaya gagawin ko lahat. Sige, saktan mo ko, persecute mo ko. Pero iwiwin kita, hindi kita susukuan. Selfless love. Motivated ka, kahit ma-persecute ka, motivated ka, hindi ako susuko. Amen. That is why, sino naniniwala? Kailangan natin ng love as our motivation. Amen. That is why, as an application po sa ating lahat, una is, be sold out in your love for God. Be sold out. Alam na natin, ibig sabihin ng sold out. We shall love Him with the totality of our being, as in yung 100% na ikaw, 100% na pagmamahal sa Kanya. We are to seek and serve Him with all of our being and with the utmost fervor and devotion. At kapatid, kapag motivated tayo po ng sold out na pagmamahal natin sa Diyos, sa lahat po ng ginagawa natin, I want to tell you, you will surely give your best. Totoo po to. Pag sold out ka sa love mo kay Lord, bibigay mo yung best mo palagi. Best sa trabaho mo, kasi alam mong si Lord ang nabigay ng trabaho mo na yan. Best sa school mo, kasi si Lord ang nagpo-provide sa'yo para patuloy kang makapag-aral. Best sa responsibilities, ano mga bigay sa'yo ng Lord. Best sa devotional life mo, best sa prayer life mo, best sa worship, best sa pagsiserve mo, and even best sa pagsunod mo sa Diyos. He will give your best. Bakit? Sold out yung love ko kay Lord. At tandaan po natin ito, only those who truly love God will obey His commands. Sabi po sa John 14:15, 21, and 23, if you love me, keep my commands. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Anyone who loves me will obey my teaching. Tunay na nagmamahal kay Lord, sumusunod sa Kanya. Kinikip ang command niya. Sinusunod ang commandments niya. Pagmamahal po natin sa Diyos ay makikita sa pag-obey natin sa Kanyang commands kahit mahirap. Tama po ba? Minsan mahirap yung mga kinukomand sa atin ng Lord. Like for example, yung second commandment, love your neighbor as yourself. Ang hirap po, tama? Pero dahil ikaw, may sold out kang pagmamahal sa Diyos, ikaw yung tipong, Lord, kahit mahirap, my heart, my soul, my mind is sold out in desiring, in choosing, and in obeying your will. Lord, kahit mag-isa na lang ako, pipiliin ko pa din maging sold out sa pagsunod sa kalooban mo. At hindi lang po yun. Kapag motivated tayo ng sold out na pagmamahal sa Diyos, we will also love and commit or i-commit natin ang sarili natin sa mission na binigay sa atin ng Lord. Handa po tayong i-devote at ibigay ang buhay natin para sa mission ng Diyos. Tama po ba? Why? Because Great Commission, the mission of God for us is a commandment. It's a command. Amen. And so, ibig sabihin, since mahal mo si Lord, susundin mo yun. Susundin mo yung mission na pinagkaloob sa'yo ng Lord. Isa sa pamuhay natin ang pagiging isang witness
at ambassador ni Kristo dito sa mundo. Na Lord, kahit ma-persecute ako, kahit ma-reject ako, magiging sold out pa din ang puso ko sa pagmamahal at pag-abot ng mga taong wala pa sa'yo. Amen? Bakit? Sold out sa pagmamahal sa Diyos. Amen? At ang pagmamahal natin sa mission ng Diyos ay ang magpapakita ng sold out din nating pag-ibig sa Kanya. Amen? Pwede ba po bang palakpakan natin si Lord? And pangalawa na gagawin natin, be selfless in your love for people. Yung pagpamahal po sa tao na walang pinipili. Diba? Minsan nasanay na tayo, may lagi tayong pinipili, ito mamahalin ko to, ito hindi. Pero ang selfless love is wala kang pinipili. Wala kang pinipiling status. Mahirap yan, mayaman yan. Wala kang pinipiling edad, bata yan, matanda yan. Wala kang pinipiling gender. Yung pagmamahal sa tao na umiintindi. Nagpapatawad, nagbibigay at naglilingkod sa kapwa. Yung pagmamahal sa tao na handang ma-reject, handang ma-persecute, may pakilala lang si Jesus Christ sa kanila at makaranas lang sila ng kaligtasan. Pagmamahal sa tao na hindi sumusuko, mapagod man at masaktan. Amen. Hindi mo sila susukuan hanggat hindi sila nakakakilala sa Diyos. Hindi mo sila susukuan hanggat hindi nila nararanasan ng kaligtasan. At ang motivation natin para gawin nito kahit nahihirapan na tayo, walang iba kundi pagmamahal sa kanila. Amen. So for the mission na binibigay sa atin ng Diyos, we are to be love-motivated. Amen. Motivated po dapat tayo ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa tao. That is why po, para sa title po ng topic natin ngayon, our title is Mission-Minded, Love-Motivated. Amen. May natutunan po ba tayo? Tatayo po tayong lahat. And this time, wag mo munang pikit yung mata mo. Tingin ka lang po muna sa akin. Mga kapatid, sino pong naniniwala that love is powerful? Sabi mo sa katabi mo, love is powerful. Because of love, because of unconditional love, agape love, Jesus Christ died on the cross and gave His life for our salvation. Because of love, nakaranas tayo ng grace, ng kapatawaran ng Diyos. And because of love, we are transformed at patuloy na binabago ng Diyos. And I want to tell you, because of love din, kaya tayo genuine na maglilingkod sa Diyos at sa tao. Kapag motivated po tayo ng pagmamahal, we believe we can conquer all. Tama po ba? We can do anumang kinokomand niya sa atin. And even the mission na binigay sa atin ng Diyos, gaano man ito kahirap, we can do it. We know it's possible because of love. That is why, in doing God's mission, wag na mawala sa atin ang pagmamahal. Yan ang drive mo. Yan ang motivation natin to fulfill God's mission. And let us all remember na we are under Jesus' authority nung binigay niya ang Great Commission. Guys, hindi lang tayo kikilos in love, pero kikilos din tayo under ng authority ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa Matthew 28:18-20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Sino pong naniniwala that Jesus has absolute authority over the world? Jesus has the absolute authority sa heaven at sa lupa. He is the Savior. Every power is under the supreme authority ng Panginoong Jesus. He has the authority over death, over life.
And He has authority over the devil and demons. At alam niyo po ba, na ang pagpipreach ng gospel, ang pag-make disciples of all nations, ang pagbabaptize, ang pagtuturo sa kanila, are all based on the authority of Jesus Christ. The one who has given us the Great Commission is the one na may authority in heaven and on earth. That is why, ano ibig pong sabihin nito? Wala po dapat tayong ikatakot. Wala po dapat tayong ikaya in doing His mission. Dahil siyang may authority sa lahat ang nagsesend out or ang nagsend out sa atin sa mission. We are under His authority. Kaya naman po, kikilusan natin ang mission, hindi lang ng may pagmamahal. Pero kikilusan natin ito ng may consciousness sa katotohanang tayo ay under ng authority ng Panginoong Yesus. We should do all that Jesus has commanded us to do in love, in His authority, and in His name. Amen. And this time as we close our eyes, sige, pipikit mo yung mata mo. I believe ang lahat po sa atin dito ay kinakausap ng Lord. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi ko alam kung gaano na tayo katagal na Kristiyano. Hindi ko alam kung simula ka pa lang sa journey mo kay Lord, nagsisimula ka pa lang sa Kanya. But I believe His Word is always timely. His Word ay palaging timing na binibigay sa atin ang Panginoong Diyos. And maybe kanina sa mga binabasa atin, maybe tayo din yung tao, nakita natin yung sarili natin na hindi na natin nagiging motivation ang love sa lahat ng mga ginagawa natin. Hindi na natin nagiging motivation ang love sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord. And even sa ginagawa natin para sa tao. Nandoon na napipilitan na lang tayo. Para na lang natin dinadrag ang sarili natin every time na may gagawin tayo. Just for the sake na, Kristiyano kasi ako, kaya ko to gagawin, pero wala nang love. And this time, if we are that person, na maybe hindi na tayo motivated ng love, pagdating sa mga ginagawa natin para kay Lord, pagdating sa mga pagtrato natin sa tao, sa ginagawa natin para sa tao, this time, can we all humble ourselves and ask for forgiveness? Come on, ask for forgiveness. If hindi na tayo motivated ng love, come on, pray. Ask for forgiveness. Lord, patawarin mo po kami. Kung hindi na namin nagiging motivation ang love sa lahat ng aming ginagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Una sa lahat, pagdating sa relationship po namin sa inyo. Forgive us kung wala nang pagmamahal. At iba na ang naging motivation na mga ginagawa po namin sa iyo. Sa mga pagkakataon na napipilitan na lang po kami. Out of responsibility na lang ang lahat. Wala nang pagmamahal sa devotion. Wala nang pagmamahal sa panalangin. Wala nang pagmamahal pagdating sa paglilingkod sa iyo. Na minsan dahil hindi na motivated ng love, marating sa time kinakatamaran na po namin ang mga ginagawa namin para sa iyo. Na dati naman sipag na sipag po namin yung ginagawa. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo po kami na dahil hindi na kami motivated ng love, puro na reklamo ang lumalabas sa bibig namin. Hindi na kami naggagalak sa mga ginagawa namin para sa iyo. Hindi na namin nahahanap yung joy sa mga ginagawa po namin sa iyo kasi wala nang pagmamahal. Lord, patawarin mo kami na imbis na maging kagaangan sa amin, na imbis na mas makita namin na pribilehiyo yung mapaglingkuran ka, pribilehiyo yung magkaroon ng relationship sa iyo, mas nagiging
Ngayon nakikita na namin nakabigatan ang relationship po namin sa'yo. Ang paglilingkod po namin sa'yo. Ang pagbabasa ng salita mo. Pag-aaral, pakikinig ng salita mo. Lord, patawarin mo kami. Kung nag-act kami na wala ng pagmamahal sa'yo. We're just dragging ourselves. Dahil Kristiyano kami. Just for the title. Pero wala nang pagmamahal. At hindi lang po sa pagmamahal po namin sa iyo, but even sa pagmamahal po namin sa tao. Lord, patawarin niyo po kami dahil hindi na kami motivated ng love para sa tao. Nawawala na kami ng pakialam sa kanila. Nakikita namin silang nahihirapan. Nakikita namin silang kailangan ng tulong, but we don't care. We doesn't care. Wala kaming pakialam, wala kaming ginagawa para tulungan sila. Wala na kaming compassion para sa kanila. And minsan, pakitang tao na lang po ang mga pagtulong at yung pagiging mabait namin sa kanila. Forgive us. Forgive us, God, kung ang bilis na lang naming man-judge, maghalat sa kanila, sigawan sa kanila, without knowing ano ba yung tunay nilang kalalagayan. Patawarin mo kami, Panginoon. Even sa pag-abot at pagdi-disciple sa kanila, wala na kaming kagana-gana. Makasyado na kaming nagiging istrikto without knowing ano ba yung tunay nilang nararamdaman. Without knowing ano ba yung tunay nilang kailangan. We ask and ask sa kanila. Ang dami naming hinihingi sa kanila. Pero Lord, hindi naman namin nabibigay yung kailangan nila. Because we're not moving and we are not motivated by love anymore. Forgive us, O God. Para na lang po kaming maingay na lata, pero wala nang laman dahil walang pag-ibig sa lahat ng ginagawa po namin. Patawarin mo po kami, Panginoon. At this time, God, help us na maging motivated ulit ng pagmamahal. We love because you first love us. Your love for us, ang source, Panginoon, at ang panghuhugutan namin ng pagmamahal para sa iyo at pagmamahal para sa tao. It's possible to love you ng sold out. It's possible to love people ng selfless. Kasi ang source namin ay ang unconditional love mo na pinaranas niyo po sa aming lahat. Lord, right now, we choose to be motivated by sold out love namin para sa iyo. We choose to be motivated by selfless love po namin para sa tao. And this time, nagde-decide kami. We're choosing right now. We're desiring right now what you desires for us. We're desiring right now kung ano po yung kalooban niyo po sa amin. Pagdating sa pagmamahal po namin sa inyo at pagdating sa pagmamahal po namin sa tao. This time, God, we commit na gagawin po namin ang lahat ng may pagmamahal sa'yo. Susunod po kami at magsiserve sa'yo ng may pagmamahal. Aabot po kami at magdi-disciple ng tao ng may pagmamahal. Lord, kikilos kami para sa'yo at para sa tao ng may pagmamahal. We will be motivated by love, by our sold out love sa'yo, and our selfless love, Panginoon, sa tao. Come on, raise up your hands right now. And i-commit mo yung sarili mo to have love as your motivation. Maging motivation mo ang sold out na pagmamahal mo sa Diyos.
Lord, kahit mahirap, Lord, kahit minsan hindi ko maintindihan, ang motivation ko para magpatuloy ay ang sold out love ko sa'yo. Come on, maging motivation mo ang selfless love mo sa tao. Lord, kahit masaktan, kahit iwanan, kahit i-reject, kahit i-persecute, still God, magpapatuloy kami dahil ang motivation namin ay ang selfless love for people. Oh, we will follow you, God. Yes, Jesus. Yes, Lord. We will follow you. Na ang motivation, Panginoon, ay ang pagmamahal sa'yo at sa tao. Oh, come on. Come on. Oh. Come on, go it. Go it. Yes, Lord. We will follow you. Na ang motivation namin ay ang pagmamahal sa'yo at sa tao. Yes, God. Thank you, Jesus. Minsan pa, and I will follow. I will follow. Come on, habang sinasambit mo yan. You will do it. Nang motivation mo na ay love, love, agape love kay Lord at sa tao. Come on, for the last time. Thank you, Jesus. Humble ourselves before you, asking for forgiveness, Panginoon. Thank you, Lord, for your word. Thank you, God, sa pagpapaalala sa amin that we should be motivated by love. That we should be motivated sa pagmamahal namin sa'yo at sa tao. Walang ayawan, Panginoon, walang sukuan. Kasi may pagmamahal. Kasi may unconditional, agape na pagmamahal para sa'yo at sa tao. Thank you, Lord. Naman pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. We honor you, God. We worship you. We will move. We will obey, we will serve, O God. We will act ng may pagmamahal. Thank you, God. Lord, sa'yo po lahat ng papuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo po sa aming lahat. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah! There's a reason to celebrate sa mga humble po na kanilang tithes and offering dito na lang po sa harapan. Thank you, God, for reminding us that we should do everything in love. Hallelujah. When we declare, we sing. We are sold out to your calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our lives shine your light like the morning. We've come alive in you. Set free to show the truth. And our lives will never be the same. Come on, you say, we're giving it all away.
giving it all away. We're giving it all to go the way you were singing. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Sige po, taas po natin ang ating kamay. Let's close our eyes and let's thank God. Lord, marami pong salamat sa ginawa mo ngayong araw na to. Thank you for your word. Thank you for reminding us, Panginoon, sa greatest commandment mo po para sa amin. And this is our motivation, O God, para magawa ang mission, Panginoon, para patuloy ka naming masunod sa buhay namin. In order for us, O God, na mapaglingkuran din ang tao. God, I pray na salyuhan mo po, Panginoon, ang aming mga natanggap ngayon. God, hindi ito po manakaw ng kahit ano paman in Jesus' name. God, ma-apply din po namin ito sa aming mga buhay. This time, God, paglabas namin sa lugar na to, we will act in love, Panginoon. Motivated in love sa lahat po ng ginagawa namin para sa iyo at para sa tao. And again, God, our source ng pagmamahal, Panginoon, ay ang pagmamahal mo din naman para sa amin. And your love is enough for us. And so, it's possible to love you back and it's possible, oh God, to love other people ng sold out at ng selfless, oh God. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang iyong mga anak na ito. God, may iba po sa kanila na may mga problema, trials na pinagdadaanan, but ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo sa kanila. Encourage them, comfort them, strengthen them. O God, give them the courage, O Lord, para harapin ang mga bagay na ito and tulungan mo silang maalala, Panginoon, ang identity nila sa iyo, that they are an overcomer, a conqueror, Panginoon, and they will face this, O God, ng may confidence, Panginoon, sa ngalan mo at ganun din sa authority na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. And God, dalangin ko din in the name of Jesus, sa mga may sakit, let your healing flows. In Jesus' name, we rebuke, we cancel right now any sicknesses, any diseases right now from head to toe. In Jesus' name, Lord, we believe that by your stripes, we are healed. We receive, oh God, the healing that comes from you. Come on, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po. Ingat po tayong lahat at magkamayan po tayo.